morning mga kapatid dyan sa Philippines. Ako po ay nagpapasalamat sa pagpahintulot po ng mga kapatid dyan na namamahagi sa jail ministry at sa mga wardens, jail guards. Salamat po sa pagbigay ninyo ng panahon para may bahagi ang salita ng Diyos. At ang Panginoon po ang magbibigay ng gantimpala sa inyo sa bawat isa. And salamat din sa inyo mga PDLs, mga kapatid dyan sa iba't ibang lugar dyan who are listening. At praise the Lord. So, kung mayroon po tayong Bible, buksan po natin sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. John chapter 14, verses 1 to 3. Praise the Lord. Sabi nga dito na, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabaka, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Verse 2, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Papupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Verse 3, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang nasaan ako ay naroon din kayo. Praise the Lord. So, ito yung salita ni Jesus at alam natin na si Jesus ay Diyos, hindi po tao na kung anong sinabi ay pwedeng mag-iba ang kanyang isipan. O pag may nagsabi sa kanya na, ito, ganito, ganito. Pero si Jesus, siya ay Diyos. And so, hindi po nag-iba ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. So, actually, ang ating tatalakay ngayon is tungkol po sa promise of God. Promise ng Panginoon na itong nabasa natin is actually ito yung sinabi ni Jesus. He promised us that there's a place na mayroon pong lugar na kanyang handa para sa atin, sa inyo at ako. So, huwag tayong mag-alinlangan or magsabi na, kakasya ba ako dyan? Ang dami ng mga tao dito sa sanlibutan, kakasya ba ako gagawin ng Panginoon? Alam natin ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. So, pag sinabi ng Panginoon na, I am going to prepare a place for you, maghanda ko ng lugar para sa inyo, kailangan po na paniwalaan natin. Pag natin sabihin, sinasabi mo lang yan. Kasi ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Kaya ang tao magsinungaling, pero ang Diyos hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Si Satanas po ang nagsisinungaling. God is God. The devil is a liar. So, itong nabasa natin na habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon at ito yung promise ng Panginoon din na babalik siya. Hindi lang bahay ang kanyang kwarto o silid ang kanyang ihahanda sa atin, kundi babalik. Ito rin ay isang promise ng Panginoon sa atin, hindi lang sa mga disciples, kundi lahat sa mga tao na naniniwala sa Kanya. All of those who believes in Christ, this is promise to all those who believes in Him. And so, there is a place for us to go that God is preparing, inihahanda ni Jesus. At pangalawa, babalik. Ito rin ay promise ng Panginoon na siya po ay babalik. At kung alam niyo sa history ng Philippines na during the World War II, itong si MacArthur na siya yung general during that time, during the World War II. At
Sabi niya sa mga sundalo ng mga Pilipino na aalis na ako, at umiyak yung mga sundalo sa kami na paano kami, anong mangyayari sa amin kung iiwanan ko. And then, sabi ni MacArthur na, I shall return. Babalik ako. Ano nagkaroon ng pag-asa yung mga sundalo ng Pilipinas at hinihintay nila yung pagbabalik ni MacArthur. At totoo na nga, sinunod ni General Douglas MacArthur yung kanyang promise. So, ang Panginoon, si MacArthur ay tao na. He's just a person, but he fulfilled his promise. So, how much more to our Lord Jesus Christ when he said that he will come back, will be with you, take you, will be with you. So, that's the second promise na makikita natin dito. He promised for us to have a place to stay, and then pangalawa, he is going to come back to take us to be with him. At ano ba ang iba? Maraming promise natin. Ang isa pa na alam ko na ayaw natin or hindi natin gusto is persecution. Pag ikaw po ay sumunod sa Panginoon, there is persecution. Kaya nga, kailangan na ihanda natin ang ating katawan, ang ating buhay. Kasi, sabi nga doon ni Jesus na, kung ako ay pinersecute nila, kung ako ay ipinakon nila sa krus, dahil sa kanyang ipinabahagi na salita ng Diyos, they will also persecute you. So, ang pagka-Kristiyano po ay hindi lang sinasabi nila na bed of roses, but it is also there's persecution, paghihirap sa ikaw ay isang sumunod kay Jesus, manampalataya kay Jesus. There is persecution o paghihirap. Pero, ang promise ng Panginoon, kahit na tayo po ay magkaroon ng paghihirap, tayo po ay hindi iwanan ng Diyos. God will not leave us nor forsake us. So, habang hinihintay natin ng pagbabalik ng Panginoon, at habang pinapaniwalaan natin yung sinabi Diyos, yung promise ng Panginoon na there is a place for us to go, and as we are waiting also for His coming back, remember that there is also persecution na ating mararanasan. Actually, sabi nga doon sa salita ng Panginoon, there is a great persecution. Hanggang mapaparusahan ng sumunod kay Jesus. And so, kailangan natin yung salita ng Diyos. We need to be granted sa salita ng Panginoon. Pakinggan natin at pag-alaman, basahin natin ang salita ng Diyos na kagaya ng ginagawa ng mga kapatiran natin sa Berea, na sila po ay naka-aral sa salita ng Diyos. And so, doon dumating yung persecution, hindi po sila nawala kaagad, kundi patuloy pa rin sila. Gaya ni Stephen na kahit na pinato nila si Stephen and hanggang namatay, pero dahil sa kanya yung salita ng Diyos nasa kanyang puso, so anong nangyari? Kahit na siya ay pinatay nila, pero sabi niya na, nakita ko ang Panginoon Jesus sa langit at hindi po siya nagbudak, kundi pinanindigan niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, praise ng Panginoon sa kanyang promise. At dito sa ating paghihintay at ating paghihintay sa pagbalik ni Jesus at sa ating pananampalataya, ang trusting to God sa kanyang promise, kailangan po na may gawin tayo dito. Dito sabi nga ni Jesus na work out your salvation. Kailangan po na itrabaho natin ng ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya hindi lang yung basta't naniwala ka sa Panginoon, wala na. Kailangan din na sundin mo yung Diyos ng Panginoon. Although salvation is by grace through faith, but need also to continue to show the evidence of our faith in God. Yun. So habang tayo po ay naghihintay, mayroon po akong gustong
i-share na as believers and as aliens dito sa Hebrews chapter 11 verse 13. Kasi we are just strangers. Kami po ay aliens. Kami nga dito, ang lahat ng taong ito ay namatay. See, the people were persecuted and so they were killed because of their faith in Christ. Namatay na sumanang sa palataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong pangako, promise means pangako. Noong nabubuhay pa sila, natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nila mga dayuhan ang sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. So they consider themselves as strangers and aliens. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapaniwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. O kung ang bayang iniwan nila ang iniisip nila, may pagkakataon pa silang makabalik. Ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar at ito'y walang iba kundi ang puso sa nasa langit. Kaya hindi ikinahaya ng Diyos na siya ay tawagin nilang Diyos dahil ipinaghandaan niya sila ng isang puso. Praise the Lord. So, ganito ang ginawa ng mga nauna na nananampalataya sa Panginoon. Mayroon po silang iniisip na hinihintay na mas mabuting lugar. Kasi itong mundo na naparuunan natin ngayon, this world that we are living in, talagang punong-puno ng mga kasalanan, masasamang gawa, kasinungalingan, at andyan na klaseng masasamang gawa. And ayaw ng Panginoon na tayo po ay patuloy na naghihirap. And so, ibigay ng Panginoon kanyang anak si Jesus para tayo po ay sumunod sa Panginoon at maniwala, sumunod sa kanyang utos. Sigurado na kung darating yung panahon na yan, tayo po ay sasama sa Diyos. Yung sa promises, I will come back and take it to be with me, so that where I am, I'm to be there. Hallelujah. So, isa pa na makikita natin, so we are just strangers. Hindi po ito yung hindi po itong mundo ang ating permanent na lugar or bahay or place to stay. Temporary po tayo lang dito sa mundo na ito. Kaya itong mundo, sabi nga sa salita ng Panginoon, it will be masisira ito. And there is a new heaven and new earth na ibibigay ng Panginoon. At habang tayo po ay nagbibigay, dito sa John chapter 14 verse 21, tignan natin sa Juan kapitulo 14 versículo 21. Ang sinumang tumanggap at sumunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipagpakita, kilala ko ang aking sarili sa Kanya. Oh, praise the Lord. So, kung sinusunod natin yung utos ng Panginoon, tayo po ay minamahal ng Diyos. Nagmamahal sa atin. Ito yung ebidensya na tayo ay nagmamahal sa Panginoon, minamahal natin ang Diyos dahil sinusunod natin yung Kanyang utos. At kung naman natin ang Ama, ang Jesus, tayo rin ay minamahal ng ating Ama. At mamahalin ko rin siya at ipapakita ko ang aking sarili sa Kanya. So, God is going to show His ways, His life sa atin. Amen? Now, pag tinanggap natin ang Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos sa atin,
may responsibility po tayo, may kailangan na gawin din natin na ibahagi din natin yung pagmamahal na natanggap natin o na-experience natin sa Diyos sa mga ibang tao. Hallelujah! Kaya nga, itong nangyayari, na itong ginagawa natin na pagtutuo, pagsishare sa salita ng Panginoon, pagbabahagi sa salita ng ito isang bagay na isang paraan para ibahagi ang salita ng ang pagmamahal ng Diyos. Purihin ng Diyos kasi marami po sa Bible, sa mga characters in the Bible na kung paano nila ibinabahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. So, because of God's love, we are sharing His love to others. At ganoon din sa bawat isa sa atin. At ang ating pagmamahal ay hindi po sa makamundo, kundi in the Spirit. Kasi sa makamundo na pagmamahal, may kasamay na iba. Alam natin na may tatlong klase ng pag-ibig kung sa Greek word na babasahin natin. Mayroon yung agape love na tinatawag natin na yun yung Diyos, godly love na sinasabi natin. It is unconditional love. Yung tinatawag natin ng agape love. Mayroon din yung filial love na sinasabi nila sa Greek word na yung pagmamahal sa bawat isa, sa inyong kapatid, sa inyong bansa, sa bawat isa. At yung pinakamababa na klase na pagmamahal is yung eros love, pagmamahal ng opposite sex na sinasabi nila. So, between husband and wife, yung sinasabi nila ng eros love. Pero ang aking sinasabi na pagmamahal dito ay yung pinakamataas ng pagmamahal, yung agape love, unconditional love, na hindi mo sabihin na mahal kita dahil ganito, bigyan mo ako ng pera para hindi ganun. Kahit na yung tao na yan ay makasalanan, kagaya natin, yun ang ginawa ng Panginoon sa amin. Maalala ko nung dito sa amin, sa Canada, napunta kami, kasama ko yung akin na napunta kami sa isang lugar na marami pong mga drug addicts. Kaya nung pumunta kami sa hospital, talagang parang immigration na pumasok ka sa immigration, may XP, kailangan na yung experience siya yung tulungan. Kaya kailangan na may examen ka dyan, may X-ray, examination, kailangan na wala kang ibang gamit yan na litaw o matalim. And so, sabi mo, ito ang nakakaiba itong hospital na ito. Basta tayo pumasok, mahigpit yung security. So, kahit din sa province, first floor, second floor, may mga security guard na doon po napatunayan talagang. Siguro kasi yung mga tao dyan, pag pumasok sila, kunin yung mga sumunta, and so, nung tapos na napunta kami sa hospital, pumunta kami rin sa park. Mayroong isang homeless na tinatawag nila at makikita mo na dalaga at talagang kita drug addict. Pero lumapit sa amin, so sabi namin, we pray habang pinapanalangin namin yung tao. Hindi lalabas niya yung kanyang nasa pusa na sigarilyo, lighters, borden, at yung lighter na kanyang nilabas. Akala ko isa lang may inilabas ulit sa kanyang pusa. Yung kanya yung lighter at talagang niya sa imuha. At yung aking anak na nagsasabi ko, natatakot baka apoy or i-spark yung lighter na yun. Susumugin ang aking papel ko. Talagang ang Panginoon ang kumikilos kaya hindi niya nagawa. At nung basis na
itinutok sa aking mukha habang pinapanalan ko. Praise the Lord, at hindi niya ginawang masama sa amin. Sasabi ng yan, sabi ng may mahal ka ng Diyos. So, pagkatapos yan, umalis. The following week again, pumunta kami sa partner, pero may ibang lugar na pumunta namin. May nakikita kami na dalawang pagganti, practice. Dahil sila po ay magkakawag din kami ng pinapakita. So, sabi ko sa ako, gusto ba ninyo yung pizza? Sabi nila, yes. Saan po tayo bibili ng pizza? Bibili kami ng pizza. Then sa akin tumawag kami sa restaurant. Sabi ko, 45 minutes, maghintay kayo ng 20 minutes para kumain pa ng pizza. So habang naghihintay kami dyan, pumunta ako sa sakyan. Kinuha ko yung gitara, ating Bible. So, sinisip ko yung salita ng Bible. Sabi mo sa, hindi pa, maawit kami ng salita ng Bible. Hindi kami nagsinagsalita ng Bible sa Biblia. Kundi, awit kami ng isang awit na yung Amazing Grace. Habang ginawit namin ng Kristo isa. Ako, ano ba yung gusto namin may panalangin. So, sabi ng isa na babae, pray for my mother because ando sa ICU hospital at talagang naparamdaman mo kung anong nasa puso niya. So, yung kanyang kasama na sa babae, umiyak din. And then, so, continue to pray din mayroong habang pala maawit ba yung dumating na dalawa kasama rin nila na makikita talagang adik din sila, homeless. And while we are praying, may sakyan ng polis na dumating. Isip ko, kung isa ko na ako sabi niya, siya yung pumunta na tutunin yung pizza. Nakaalala siya, sabi niya. Kaya gagawin niya, apat sila at walang yung aking tatay at yung isang kapatid niya na kumatawa. So, nakaalala, habang nandun sa nagpunta na kunin yung pizza. At bumalik. Parang she was surprised na parang lumabang lahat. And then, sinabi ng kanyang kapatid na nanalangin kami dyan. Yung dalawa na lumapit sa amin na lalaki. Habang kami ko ay nananalangin dyan, biglang lumuhod. At yung isa naman, namin ang isang sabi niya, nakita niya na nilabas niya yung kanyang anak na isang puti na anak. Labas niya na yung toksino na hawak niya. Tumuhod na. Umiyak din na. Sila po ay umiyak na nananalangin. So they were crying. And so sabi ko, let's pray. So sabi ko, mananalangin. Please, we pray the sinner's prayer. We lead him to sinner's prayer. And while I was leading him to sinner's prayers, talagang kumikilos ang Panginoon. At yun, pagkatapos yung sinner's prayers na leading ko, kasi sinner's prayers, sabi ng isa na sabi my parents are grandparents. So okay, we will pray. And praise the Lord, sabi ko, kung hindi siguro sa pagmamahal ng Diyos, bakit ko gagawin ito? Bakit namin ginagawa ito? Kaya, ano ang gusto ng Panginoon na ibahagi natin ang pagmamahal ng Panginoon din sa iba. Pag minamahal natin ng Panginoon, doon din na ipapakita ng Panginoon ang pagkakanyang buhay sa atin. Pagmamahal ng Diyos sa ating buhay at kung na-experience natin ang pagmamahal ng Diyos, ibahagi din natin sa iba. Amen. And that's why it's impossible. Kaya this is our prayer na lahat po ay ma-experience, magkaroon ng encounter experience sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil pag na-experience mo ang pagmamahal ng Panginoon sa inyong buhay, talagang may pagpapahagyan at may persecution sa inyong buhay, pero walang yung persecution ay walang kwenta.
ng Panginoon sa inyong buhay. Persecution is nothing if you really experience it. At saka na habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ito, let's keep on doing yung kagustuhan ng Panginoon. Doon sa Matthew chapter 7, I think sa Matthew chapter 7, chapter 7 verse 21, sabi na doon na hindi mo lahat na nagsasabi sa akin na Lord of Sabbath. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama, Amang nasa langit, ang papabilang sa kanyang kaharian. Sabihin na hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, hindi lahat ng mga religyoso na tao na siya ay pinapakita na siya po ay makadiyos, adik, religyoso, pero religyoso sa uso at hindi sa uso, sabi sa salita ng Panginoon. Hindi po makakapasok sa kaharian ng tao na religyoso lang sa uso, pero hindi naman sa uso. At makakapasok sa kaharian ng Diyos ay yung sabi dito na gumagawa sa kagustuhan ng Ama sa langit. Paano natin malaman yung kagustuhan ng Panginoon ng Ama sa langit? Kailangan na makinig tayo sa salita ng Panginoon. Kasi dito sa Bible, sa salita ng Diyos, dito natin malalaman kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Baka yung kagustuhan mo ang inyong sinusunod, kaya hindi mo makikita ang pag-ilos ng Diyos sa inyong buhay. Ikaw po ay religyoso. So, let us continue na patuloy tayo na gawin yung kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. So, yun po ang gagawin natin. Kasi pag ginagawa natin kung kagustuhan ng Panginoon, sigurado na may kahirapan. You are going to be persecution, tinatawanan tayo. Dahil kung sino yung gagamitin ng demonyo na mag-persecute sa iyo. Yung mga tatatong siguro, yung mga hindi ayaw sumunod sa gusto ng Panginoon. Sila ang number 9 na sila tatawanan ka dyan. Ikaw ka, suso ka. Para kang satu-satu dyan. Pero, pasalamat pa na tayo sa Panginoon kasi pag wala kang persecution, pag wala kang paghihirap, sabi ng isang Kristiyano, pero walang persecution na inyong nararanasan, walang experience, persecution sa inyong buhay na, sabi mo, believer na pero walang persecution, ay kailangan i-question your salvation. Totoo ba na nasa akin ang Diyos? Baka, wala kasi ang Diyos sa inyong buhay. Kaya, hindi mo nyo nakakasama ng Diyos. Hindi ko talagalawin yan. Pero pag ang Diyos ang nasa inyong Diyos, sigurado na may paghihirap. There's persecution that is with you. But that persecution ay persecution para sa Panginoon. Dahil sa inyong pananampalataya sa Panginoon, yun po ay yung talagang may reward ka dyan. There's a reward when you are being persecuted dahil sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos na pag kayo pa ay pinaghirapan o persecuted because of me, rejoice. Magsayakin o rejoice because your reward is great in heaven. Mayroon kang gantimpala na inihahanda ng Panginoon sa atin. And so, huwag tayong matakot sa persecution. Kundi tayo po ay patuloy pag nagawin na po. Pinahirapan nila dahil sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Ito ay gawin mo para ikaw po ay maging matagumpay sa inyong pananampalataya sa Panginoon. And lastly na gusto kong i-share din sa inyo na habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Diyos para kunin tayo at pumunta sa lugar o sa place, lugar na inihanda ng Panginoon. Dito sa John chapter 15 verse 5 to 8. Ito siguro hindi na
scripture. Okay, John 15 verse 5 to 8, sabi mo na, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sanga itinatapon at naputol at pagkatapos ay tinitipon at inahahagis sa apoy para sunugin. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloon kung ang anumang hilingin ninyo. O ito pala ang isang sekreto para napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay na ipapakita ninyo na mga tagasunod kayo sa akin. Isang dahilan kung hindi bakit hindi walang sagot yung ating panalangin is dahil siguro hindi ka nananatili sa Panginoon, hindi ka namumunga. Ang gusto kong tingnan natin dito is to continue to abide in Christ or manatili tayo kay Kristo. Remain in Christ. Ito ang gusto ng Panginoon. Tayo ay manatili sa Kanya at anuman ang ating hilingin sa Kanya, ibibigay ng Panginoon. Especially kung tayo po ay namumunga. So, praise the Lord. Kapag pinabahagi natin ang salita ng Panginoon, wala natin yung gusto ng nasa langit at tayo po ay mananatili kay Kristo. Praise the Lord. Kasi pag ikaw ay nananatili sa Panginoon, sabi ko na God answers your prayers. Amen. Thank you po. Ito ang ating masishare sa oras na ito. Salamat sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat sa panahon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Bless your word and tulungan mo po ang bawat isa para yung salita na napakinggan namin ay manatili sa aming buhay at pwede namin gamitin sa aming pamumuhay araw-araw at ikaw po ang tinataas ng aming buhay, wala ng iba. So salamat Panginoon ang aming manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po mga kapatid. Thank you very much. God bless. Ibigay po sa